para sa mga taong nalilito kung employment o magnenegosyo. Ano nga ba yung tamang desisyon? Carlo Gumtang, isang entrepreneur at may 9 na taong nang experience sa pagnenegosyo. Naniniwala ako na gusto ng Panginoon na lahat ng tao ay yumaman. Samahan niyo ako at tuklasin natin kung paano gumagana ang buhay. Ito ang kwento. Bago ako magsimula sa pag-apply ng pagtatrabaho habang nag-aaral pa ako, iniisip ko na gusto ko noong magsimula ng negosyo. Kaya't yung plano ko noon, magtatrabaho ako, pasok ako sa employment sapagkat naniniwala ako noon na kailangan natin ng puhunan bago makapagsimula ng negosyo. Mag-iipon at gagamitin ko yung aking naipon para simulan yung aking unang negosyo. At ganun nga yung aking ginawa. Una akong nag-apply sa isang kumpanya na construction company at natanggap naman ako doon. Ngunit hindi ako nagtagal doon at lumipat ulit ako sa isa na namang institution. And natanggap ulit ako doon at yung nature of work ay construction ulit. Yun yung naging pattern ng aking mga work experience. At habang ako'y nagtatrabaho, yun ngang plano ko ay magsisimula ako ng negosyo. At nagsimula nga ako ng aking unang negosyo, which is yung egg trading, pagbebenta ng itlog. At yung pangalawa ko namang na sinimulan na negosyo, gamit yung aking naipon na pera sa aking pagtatrabaho ay yung photocopying services. At lahat ng dalawang iyon ay nalugi. At hindi ibig sabihin nun na mali yung strategy ko na dapat mag-employ muna and then isabay sa pagtatrabaho yung business. There are some factors na hindi iyon yung nagpabagsak or nagpalugi sa aking negosyo. Ano nga ba yung tamang gawin? Ano nga ba yung tamang desisyon? Dapat bang pumasok sa employment and isabay sa trabaho yung business or dapat bang simulan agad yung pagnenegosyo? Naniniwala ako na iba-iba dapat yung ating maging desisyon regarding this question. There is no one answer to this situation sapagkat we have different situations in life. And I believe na kailangan natin mag-start kung anong meron tayo. Sa sa akin, sa aming pamilya, walang nagnenegosyo. Kahit it is so advantageous sa akin na magsimula muna sa employment. And sa employment, natututo ka, nagpa-practice ka, nagkakaroon ka ng experience sa trabaho and sa magiging future business mo habang binibigyan ka nila ng sweldo. Yun yung nakikita ko na advantage kapag sinimulan mo yung business mo sa employment. And this one advice na pinaniniwalaan ko na ang pinakamalaking porsyento na magtatagumpay na negosyo ay yung pinakamagaling ka. It is not the usual advice na dapat passionate ka or dapat what you love yung sisimulan mong negosyo. And I believe na yung expertise mo yung una mong dapat simulang negosyo. Gaya ko, and I want to give the example of my experience. Nagsimula ako sa employment and yung employment ko ay puros sa construction. And today, I have a construction business sapagkat natuto ako doon sa aking mga previous employment, which is I am so thankful na hindi ako lumihis sa iba't ibang industry. At nang mapagtanto ko na itong construction ang dapat kong simulan ay alam ko na yung mga proseso, alam ko na yung mga dapat gawin, alam ko na kung anong kailangan gawin, paano palakbuhin. Sapagkat in my 5 years employment ay yun at iyon yung aking nakita. At habang ako'y nandoon ay I am learning how to run it from the beginning and to the end of the construction. Yun yung advantage habang nagtatrabaho ka. You can learn while earning at makapag-survive ka, makapag-try ka ng mga iba't ibang negosyo na hindi ka nag-worry na kung wala kang kikitain sa buwang ito. Another situation is pwede rin naman na magdiretso ka sa pagnenegosyo. This is what I'm telling na start on what you have. Another side of the story is kapag magsimula ka naman agad sa pagnenegosyo. And I think this is advantageous sa mga taong may mga kapamilya na nagnenegosyo sapagkat meron silang gabay on how they will start their businesses. And they also have the capital kapag magsisimula sila ng kanilang mga negosyo. Yung mga family nila Manny Villar, mga Henry C. family, they need to start on what they have. They have already the skills, they have already the mindset, they have already the finances to start big on their businesses. Kaya magkaiba yung sitwasyon natin. And
whatever situation you have, there is always advantage to it, and hindi puwede na maging rason ito na hindi tayo gagalaw para sa ating mga pangarap sapagkat yung pangarap mo ay ikaw lang yung puwedeng gumawa. I cannot do it for you. You can only decide for it and you can only act for it. Kaya't decide on what you want and decide it whatever your situation it is. And this situation na nagre-raise sa ating community ngayon, whether start a business or start on employment, has have different answers depending on what you have. For me, ang pinaniniwalaan ko na sagot dito ay start on what you have. Simulan mo kung anong meron ka. Kaya nga ng story ko sa ating isang vlog na 5 tinapay at 2 isda, they have not complained kung ano yung meron sila. They have utilized that na maging starting point para ma-multiply, na ma-supplyan yung napakaraming tao in that meeting. And that is one principle na napakahirap i-analyze na pwede nating i-apply sa ating mga buhay upang tayo ay yumaman at magkaroon ng mas malagupang pamumuhay. Naniniwala ako na you need to act. Kailangan mong gumalaw to have a balance of life. I believe na ang balance sa buhay ay kailangan mong gumalaw. It's like biking. Kapag nagbabike ka, kailangan mong mag-move forward para ma-balance mo yung bike at para makarating ka sa iyong paroroonan. Ganun rin, if you simplify life, that is life. We need to move forward towards our dreams. Regardless, yung mga present situations natin, we need to move forward and we don't need to raise those excuses sapagkat all things are possible if we believe that we are the highest form of creation God created. Kaya today, kapatid, I am encouraging you to act now, decide now, and move towards kung ano yung idea mo, kung ano yung business plan mo, kung ano yung employment plan mo. Move towards that and don't let your present situation stuck you on that place. The time is moving and the time will reveal kung meron tayong natrabaho, kung meron tayong natapos dito sa stay natin dito sa mundo. And I believe that life has always a purpose. Your life has a purpose. At ikaw lang yung pwedeng gumawa niyan. Whatever you want in your life, I believe all you need to have is the will to do it.